Laman. Ano bang laman ng ano? Wala, di ko na ano eh. Hindi ko na dala. Hindi ko pa nabubuksan eh. Oh, di mo ba nabubuksan? Effort na yun. Natutuwa na sana ako kasi may nalaman ako eh. Si Biancy. So, yun nga. Yun nga yun. Tsaka marami pa siyang ano. Kailangan i-explore. Yes, tama. Hindi naman natin siya pinagbabawalan. Hindi mo nababa? Oo, hindi. Kaya nga, Tiniligan mo siya ng freedom talaga. yes. Basta Tama yan, Edo. ako dito support. Sa kanya. Oo naman. Hindi ka mawala sa kanya. Hindi talaga. Kasi habang buhay tayo dito magkakay. Ayan mga kamamshi, bali ngayon ang papanoorin natin o ang re-reaction na natin is itong vlog ni Kalingap JJ na talaga namang sana marami makapanood nito kasi talagang mas kabibiliban at hangaan natin dito si Edo, di ba? At saka hindi lang yun, talagang masasabi nating mabait talaga si Edo, di ba? Unang-una sumusunod siya sa rules ng Kalingap, tapos hindi pa siya madamot kasi halos lahat ng K-boys parang siya na lang yung binablog. Hindi naman lahat, hindi naman halos lahat. Yung iba lang, pinapabayaan niya lang. Kasi kung mapapansin natin, di ba, talaga namang halos siya na yung content ng ibang K-boys. Hindi naman halos lahat, pero meron at meron talaga. Pero ganun pa man, okay lang kay Kalingap Edo, di ba? Kasi kung tutusin siya nga, hindi siya nagbablog ng, or hindi siya nagbibideo ng pang personal lang niya. Talaga mga pang charity. Pero yung mga kasamahan niya, halos siya na yung binablog. Pero okay lang sa kanya. Minsan nga, ang dami pang nakatutok na camera sa kanya, diba? Talagang halos lahat is ini-interview siya. pero kahit papaano, natutuwa naman tayo. Katulad na lang nito, kay Kalingap JJ. Thank you kay Kalingap JJ. Suportahan din natin ang bagong K-Boys. Hindi na siya bago kasi medyo matagal-tagal na rin, diba? Ayan, panoorin natin at suportahan na rin natin sila. Hindi tayo ngayon sa ano pangalan ng car mo? Biancy. Hindi. Parang ano yan. Si YT. YB pala to? Si YT. 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 Malapit pa yun. YT. Alam ko si Fern. Malapit. YT pala to. Si YT YouTuber. Yes, YT. Yung pangalan ng kanyang car. Ayan, grabe. Ay, Ako napakalapit guys. first time ko pong gamitin itong GoPro sa interview. Kasi ginagamit ko lang ito sa pang adventures. Ayun guys, ano to, part 3. Karangalan mo po. Paano mag-vlog ng GoPro mo? Kitang-kita mo pa yung sarili mo dyan. Grabe guys. Wait na wait yan ah. Kaya nga wait talaga yan. Mas maganda pala to. Ito din ginamit ko pag ano. Ito kuya, guilty or not guilty mo. Grabe. Sabi mo, pag guilty ka, ginagawa mo. Grabe. Ang hirap naman yan. Ha? Ano baliktad? Pag tatanungin ni Kalingap JJ si Kalingap Edo, pag guilty, ibig sabihin ginagawa. Easy lang yun. Pag not guilty, di mo ginagawa. Pag not guilty, hindi ginagawa. G. Nakakalito nga. Ba? Alam niyo po, ang ano pala, ang interview with Kuya Eds, ang pinakamaraming views ever. Kaya grabe po. Diba, kahit si Kalingap JJ mismo is nagpatotoo na kapag si Edo raw yung binablog niya, napakaraming views, diba? Hindi lang naman si Kalingap JJ, halos lahat ng K-boys kapag si Edo talaga ang binablog. Ang laki ng views nila, kaya kahit papaano nakakatulong yun sa mga tinutulungan nila, diba? Kaya sana wag pa rin nilang pabayaan yung mga pagcha-charity nila. Lahat mo nang nakukuha. Ibibigay natin sa mga natutulungan natin. Wow. Kaya very thankful yun guys. Ito, Yan, tama yan, Kalingap JJ. number 1, nag-good morning ka daw kay Biancy. Or nag-good night, guilty or not guilty daw. Guilty tayo dyan ah. Guilty? Good morning ka? Siya din naman eh. Siya din? Reciprocate mo pala. Dati? Bakit naman dati? Bago na kasi ang panahon eh. Bago ng panahon, baka naman kasi busy lang naman. Ano raw? Ibig sabihin parang dati, pero ngayon hindi na masyado. Nagbabago rin daw kasi yung panahon. Tama ba? Good morning ka? Siya din naman eh. Siya din? Reciprocate mo pala. Dati. Dati? Oo, dati yun. Why? Ano nangyari ngayon, Papa Eds? Bakit naman dati? Bago na kasi ang panahon eh. Bago ng panahon, baka naman kasi busy lang naman. Baka busy nga eh. Busy lang. Kasi may pasok na. Noon kasi,
walang pasok, kaya kahit papano naka-updated sila sa good morning, good night. Ngayon kasi medyo baka dahil may pasok, syempre pagising pa lang ni Beyonce, asikaso na siya sa kusina, sa bahay nila bago siya pumasok, diba? Studies. Pero consistent yung sa'yo. Sakto lang. Sakto lang. Mag-ano lang. Mag-isip ko, bakit palagi na ako. Pangit pag ikaw palagi. Naisip ko ng aking self. Baka masaktan. Ano, parang medyo naglalaylo-laylo siya. Hindi niya binibigay ng 100% kasi baka masaktan na naman daw siya. Sabi, tanong ko lang siguro. Pero feeling ko naman, kasi, may time ka yun kasi para sa mga beneficiaries. Tama. Kaya, alam po, yun ang pinapriority. Yes. Intindihan naman yata yung events. Mabait pa naman si Edo. Nakaintindihan mo. Nakaintindihan naman yun. Okay, that's good. Mas mo okay. Nakaintindihan. Yung pangalawa ko. Guilty or not guilty? Pangalawang tanong. Guilty or not guilty? Nagtanong na kumain ka na. Kumain ka na? Sino ako? Siya? Parehas. Parehas? Oo. Normal lang yun. Natanungan lang yun. Normal lang yun. Kaya na napasa. Ibig sabihin, ginagawa nila. Dati. Ba't nabago na ngayon? People change. Ba't parang lahat na bago? Kaya na napasa. Saan na dati? Diba, pangalawang tanong na ni Kalingap JJ, lahat naman is oo, pero lagi siyang may dati yun. Ibig sabihin ngayon, medyo naglalaylo o wala na. Ayusin mo, Papa Eds. Ba't nabago na ngayon? People change eh. People change? Ano ba yun ko? Negative, positive? Ha? Negative, positive? Negative. Negative lang. Ewan ko. Bakit? Ba't negative? Pero ewan ko, nagpapatagit lang yata siya eh. Nagpapa? Patagit. At least naisip yan ni Kalingap Edo, di ba? Tama lang yung naisip ni Kalingap Edo. Baka nga ganun lang. Nakalungkot naman. Bakit dati? Ulitin ko nga. Negative, positive? Negative. Negative lang. Ewan ko. Bakit? Ba't negative? Pero ewan ko, nagpapatagit lang yata siya eh. Nagpapa? Patagit. Hard to get. At least tama lang yun. Tama lang yun kay Beyonce. Kaya tama rin naman na naisip yun ni Kaling Pedo. Kaya wag ka susuko. Papa Eds. Kasi naisip mo naman yun, di ba? Baka hard to get lang. Nabubulol na pati ako. Baka nagpapa-hard to get lang, di ba? Hard to get. Bagay, ganun naman kasi talaga kapag mga dalagang Pilipinas. Yes. Parang pa-hard to get. Parang hindi mo naman nasabi na, ay, madali lang pala itong kunin. Pero hindi ka naman nato ganun. Ganun yun. Ito ko yan. Yung sabi ng ingat ka. Pangatlo na yan. Pare. Palagi naman eh. Palagi. Lalo na pag ako makahatid sa kanya, gano'n. Ay, siya maano sa akin. Sabi ka na? Nakauwi ka na, ganyan. So sinusundo mo siya? Sa kanila? Hindi, pag-ahatid din ang magaling tayo show, tapos walang mag-ahatid ng mag-ahatid. Ikaw mahatid. Wow, di ba ngayon nalaman natin? May ganito dito, may gagawin sa labas, tapos wala na siyang service. Yan. Ikaw nag-ahatid sa kanila? Okay. So, consistent yung chat niya? Consistent, sakto lang, saks lang. Eto, tinasamahan mo pa rin ba siya, kuya, pagpa-adjust ng braces? Tinasamahan ko siya eh. So, nakaraan. Ang huling last month pa eh. Bago mag-Cebu. Ay, speaking of Cebu, may tatawag tayo. Bago mag-Cebu. Tapos, ngayon, ayaw niya magpasama ngayon eh. Oh! Why? Bakit? Ewan ko nun.
Baka busy. Baka gusto lang niya kasama si Rosan. Si Rosan. Okay. Nahihiyan na kay Kalingap Edo. Tapos kay Rosan, kahit papano, medyo komportable siya. para baka kasi may kasabay siya. Oo. Isang doktor lang. Pero yung doktor mo rin naman. Oo, parehas lang kami. Pero nahihiya din daw kasi siya wala siya ng isang pambahay. Nahiya siya? Nahihiya siya kay Kalingap Edo. Nako-conscious pa rin ang ating Beyonce. Pag ano ng pambayad. May bayad minsan eh. Lah, may pambayad daw mga Kalingap. Alam ko, ano? Minsan nililibre ko yun. Yun. Oh! Minsan nililibre ko yun. Magkano ang pa-adjust ng ipin, di ba? Parang nasa 1K yata o 2K. Ibig sabihin, nung nagsasabay pa sila, minsan nililibre niya si Beyonce. Kaya nangyari tuloy ngayon, baka nahiya na si Beyonce kasi lagi siyang nililibre ni Edo. Ayun na tuloy sumabay ni Beyonce. Kasi nahiya na siya. Kasi yun, talagang Pilipina nga. Nililibre mo siya. Ganyan 3,000 minsan sa kanya. Diba? Ginagastusan niya ang ating Beyonce ng walang vlog. Ha? Adjust. May linis-linis pa kasi. Alam ko kuya, may sponsor siya every month si Ma'am Ka-Foodie at nag-ask before eh. Hindi ko lang alam. Ka-Foodie Wala next naman channel. siya nare-receive eh. Wala siyang listening. Kaya yun. Ganun pa namin. Okay, yun alam niyo na mga Kalingap na yun sinasamahan ni Kuya Edo magpa-adjust ng braces. So, ayan, ito, kuya, nagsabi ng I miss you. So, ayan, ito, kuya, Pang-lima na yata ang tanong yan, no? sabi ng I miss you. Tama pa parinig ko. May nagsabi na ba ng I miss you? Not guilty. What? Not guilty? Ano nga yun? Nalito na ako. Pag nagsabi siya na not guilty, ginagawa. Oo, ginagawa niya. Pag sabing guilty, ibig sabihin hindi niya ginagawa. O ibig sabihin ginagawa niya, I miss you siya. Guilty? Hindi ka nasabi ng gano'n. Guilty. Baliktad. Hindi na naalala. Sabi niya, si Beyonce, hindi ko tanda. Hindi rin siya. Hindi pa ata. Hindi Hindi kami nag-aaminan. Walang aminan. Walang kami lang guys. Ay, maniwala na sana ako hindi nagsasabihan ng I miss you eh. Kaya lang sabing walang aminan eh. Walang aminan. Hindi pa ata. Hindi kami nag-aaminan. Walang aminan. Walang kami lang guys. Guys, we go up aminan. Tatanungin tayo about sa Parang aminan habang buhay. Grabe naman habang buhay. Habang buhay guys. Habang buhay na pala ito. So, willing to wait ka? To wait. Kung gusto niyo magpa-wait. Tama ba yung pandinig ko o mali? Comment nyo nga kung tama yung pandinig ko. Sabi, so willing kang mag-wait? O willing bang willing kang mag-wait? Kung willing siya magpa-wait. Basta ganun. So, willing to wait ka? Willing to wait ba? Diba? Willing to wait ba? Tapos sabi naman ni Edo, kung willing siya magpa-wait. Wait. Kung gusto niyo magpa-wait. Kung gusto niya magpa-wait. Bakit naman? Sino nga mag-awas sa mag-wait? Tingnan natin. Tingnan natin sa picture. Tingnan natin. Yung nagsabi naman, I need you. Yun naman yung like water. Not guilty. Not guilty? Hindi ka pa nasabi? Hindi pa? Masyado na gano'n. Siguro pag nagbibiroan, gano'n. Minsan pag naglulukuhan, ganyan. Pag ginagaya namin sa vlog, ina-ano na namin Ulit-ulit na usapan. Pero po, yun sa seryosoan, wala pang seryosoan. Pag off ka nga lang gano'n. Hindi na gano'n. Dito 'di ba parang talaga pinatunayan ni Papa Eds na yung napapanood natin sa serye ni Kalingap Prab is serye-serye lang. Pero pag sa totoong buhay nila, wala na mga ganong sweetness na usapan. Pwede yung mga chat-chatan lang, nakauwi ka na ba, kumain ka na ba, 'di ba? Pero yung mga 'di ba sabi ni Papa Eds? Pero okay lang 'yan. Support pa rin. Hindi pa. 'Di ba? Malay nyo papunta rin doon.
So ito, Lalim nun ah. itong last na ni Guilty or Not Guilty, ibig sabihin, hindi pa niya ito ata nagagawa. Yung Wala pa naman siguro kasi medyo malalim na yun eh. Yung I miss you, I need you, di ba? Masyado nang malalim yun. Talagang wala pa. ano, ALY daw. ALY. Siyempre, Ganyan eh. hindi ba ganyan? Siyempre, hindi nag-I miss you, I need you. I love you pa kaya. Di ba? Hindi, pero dati parang ano siya, nagpaparamdam. Oh! Ano yun? Dati raw ah. Kabaram daw? Pero parang biruan lang. Nalilito yung Papa Eds natin. Ay, off-cam ba yun ba? Off-cam. Off-cam? Grabe! Hindi mo, parang isang beses lang yata nangyari yun. Parang biruan lang, tapos bigla pagka pero ewan ko, baka nakalito lang ako. Nalilito lang rin ako. Nililito Wala sa na, naginip lang ako. Pambira. Baka di naman yun. Hindi nga yun. Kasi maraming chat na kami din, hindi ko na naiiwan. Pero alam ko, di siya nasa ng ilaw. Di ba siya nasa? Pero dati, masyado siya nalimutan ko na yung mga si paano siya siya before? mag-chat. Oo. Biglang people's change talaga eh. People change. Oh, ibig sabihin, noon daw, kasi people change, ibig sabihin medyo may pagbabago. Noon parang nararamdaman ni Edo, yung sweetness ni Beyonce, nararamdaman niya. Tapos ngayon parang may iba. Tapos sabi niya, di ba, people change talaga. Nag-matured, di ba guys? Ganun talaga sa bagay. Pwede, baka nag-mature din si Beyonce, baka naisip-isip niya na masyado na siya na-enjoy, o baka naisip-isip din ni Beyonce na wag din muna niya ibigay 100% yung nararamdaman niya kay Edo, di ba? Kaya medyo hard to get ang ating Beyonce, di ba? Tama lang naman yun kasi babae siya, pero wag naman masyado kasi baka mawalan ng pag-asa ang Papa Eds natin. Ganun naman talaga kasi talaga. Pero as long as merong assurance, ma-assurance naman. Kibit balikat, no? Parang kailan lang na nasa Cebu sila. Ang pagkakaintindi ko nun, may assurance na siya, di ba? Na pag nag-18 years old, tapos nung biglang nagbago yung sagot ni Beyonce. Ngayon, no, sabi niya, may assurance na ba? Nagkibit balikat lang siya. Pero siya binibigyan siya ng assurance. Insurance na. Uy, mas sweet ang insurance kasi assurance. Kasi sa insurance, pang lifetime yun eh. Insurance versus assurance. Siyempre, pang future eh. Future na. Sigurado ka na talaga dyan. Sigurado talaga. Ito tapos ang guilty natin. Speaking of kanina, sinabi mo ng yung sa Cebu nyo. Yung sa Cebu nyo kanina. Ay. Na gano'n. Kumusta pala yung pagpunta nyo ng Cebu? Kumusta pagpunta ng Cebu? Kumusta yung pakikitungo? Okay lang. Masaya, naman, enjoy din naman kahit pa paano. Kaso masyadong matagal para sa akin. Halos 1 linggo kami dun eh. Hindi ako sanay ng ganun katagal na travel, 1 linggo. Kahit nga nasa kami. Madali siya mapagod. Sa Hong Kong, hindi kami ganun katagal eh. Saka, yung maganda kaya lang yung travel time from Ang biyahe. sa isang tarang namin, isang place na baglaga namin to another. Sobrang haba ng oras, patay oras talaga. Sobrang haba ng biyahe? Oo, alas 5 nagising na kami. So parang sobrang pagod pa kami. Kailangan namin agad mag-asikaso. So hindi masyado mag-enjoy. Kasi laging antok, laging puyat. Tapos mapagod pa yung activities mo? Ay, oo naman. Yung canyoneering, ang pagod, 4 na oras na rin. Tapos, yung puro trailing ang mga ginagawa namin. Sa canyoneering, puro talon-talon. Adventurous Adventurous ang lalim, hindi mababaw, malalim talaga. Oo, tapos matalon ka. Tapos hindi lang isang talon, dami. Tapos, sobrang lamig. Sobrang lamig yung Tapos tubig? ang haba ng lakarin, napagod. So yun pa lang. Pero pag pag natapos mo na, medyo yun lang. Nakakawala ng pagod. Tapos yung yung sa whale shark, nakakatakot naman. Siyempre, first time mo makakaasal umuha ng ganung klaseng isda. Malaki, nako. Pagkatingin mo pa lang sa ilalim, pagtingin mo, nagugulat ka na sobrang laki. Tapos nung nasa may naman kami, naghanap kami ng sardines.
Sobrang lalim naman. Soybeans? Sobrang dami siguro. Yung kumpul-kumpul. Libong sardinas. Pagtingin mo sa ibaba, sobrang lalim naman. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang lalim na ano. So nakasisid ka dun? Wala na ako makita sa ilalim. Siguro mga 2 nyug ang limpos na ano, nung dagat. Di mo lalim pala talaga. Parang bangin nga. Pagka ganyan, lubog na, di mo nakita yung ilalim. Itim na yung ano. Pitch black na. Grabe. Tigyan. Magugulat ako sa pagtingin ko yung kinakabahan ako at ako marunong maglangoy. Baka may humugot eh. Ang dilim kayo ng pag-GoPro sa ilan. Di nga nagkatanog umana yung GoPro after nun eh. Yun na nagawa. Yun na lang ang experience ko dun. Medyo alas na nakakatakot. Bagod talaga. Ayoko na sobrang nakakatakot. Hindi mo mamamalayan yung magandang na pangangana. Yung mga ibang ano, yung mga daredevil, magugustuhan. Pero ako hindi masyado. Hindi mo gusto yun. Wala. Siguro sa mga free diving na ano. Ay, wala. Ganda yun. Ganda yun. Tapos yung nag-ano kami, yung sa ano baga, yung galing sa isang, ano, yung tawag dito. Zipline? Zipline. Oh. Isa pa, isang beses ako, natakot tayo ako. Kasi parang hinulog ko sa bangin eh. May takot ka ba sa heights ka? Hindi sila nakapag-video. Oo. Ay, hindi ka. Ako rin. Ayoko din sa mga gano'n. Yung hira, parang binitawan kami bigla. Ay, kala ko malalaglag na ako. Ay, sobrang taas. And tagal-tagal pa. Yung unang pagbitaw. Unang pagbitaw, pagtapon na. Sobrang hirap yun. Ayoko umalis eh. Ayoko umalis na sa akin. Takot. No choice siya eh. Nakamulat yung mata mo. Dadaan sila doon. Pag-zipline. Hirap yung zipline, bro. Yung ano kuya, yung samahan niya ni Beyonce. Kumusta naman? Sa Naglalim ba? Lumalim? Yeah. Hindi after ng Cebu. Hindi ko alam. Kumusta naman? Hindi man? Sakto lang, parang dati lang. Dati lang. Dati lang yun. Dati lang ba? So, kumusta naman At least, kahit medyo may pagbabago sa chatan pala nila, wala naman daw pagbabago, di ba? Baka nag-matured lang talaga ating Bibi Beyonce. Baka naisip-isip niya, masyado na siyang nagpapakawala ng kanyang nararamdaman. Lalo pat nagdadalaga na siya, di ba? So, kumusta naman si Beyonce para sa'yo? Ngayon. Okay naman siya, di naman siya, parang medyo ano pa rin talaga siya, tahimik. Minsan, mahilig yung sarili ng ano. Diba? Halos mag-isang taon na si Beyonce pero wala pa rin pagbabago. Ibig sabihin, ganun at ganun talaga si Beyonce. Ano niya, hindi siya masyado mahilig mag-share. Okay. Kahit ano naman, ang hirap niyang basahin. Mysterious nga. Ang hirap basahin si Beyonce. Hindi mo. Parehas lang naman kayo. Parehas lang kayo. Lalo pat ano, buti sana kung halimbawa si Edo introvert, ang ka-partner niya is extrovert. Si Beyonce naman introvert, ang partner niya is extrovert, 'di ba? Yan problema, parehas pa silang introvert. Paano 'yan? Ayan, magintindihan na lang kayo. Dapat naintindihan mo siya, Edo, kasi ganun ka rin naman. Tapos si Beyonce ganun din naman, parehas lang kayong tahimik, parehas lang kayo medyo kung hindi ka usapin, di iimik, 'di ba? Intindihin mo na lang, Edo. At least mysterious si Beyonce. Siguro para kay Beyonce, mysterious din si Edo. Speaking of mysterious, kumusta ko yung ano, maliban sa ano, di ba? Sabi mo na si Beyonce ay ano, mabait, maganda. Tapos, ma-effort. Kumusta pala yung in-effortan ka ng isang babae, di ba? Yung sa, ano niya, sa part 41, Yes. tig-effortan ka niya. Effort? Kumusta yung kuya? Yung feeling mo. Okay yun. Okay na okay yun. Okay yun. Okay lang yung effort na yun. Ano bang laman? Ano bang laman nung ano? Wala, di ko na ano eh. Hindi ko na dala. Di ko pa nabubuksan eh. Di mo ba nabubuksan? Effort na yun. Natutuwa na sana ako kasi may nalaman ako. Ayo! Kaya nagsabi sa akin ako. Pambira yun. Ayun lang. Disappoint ako. Hala, ano yun? Kaya siguro ano no, siguro ang Edo natin. Kaya yung mga unang tanong ni Kalingap JJ, lagi siya may pahabol na dati. Siguro pakiramdam niya may pagbabago si Beyonce kasi kagaya na sabi niya ngayon, may nalaman siya. Ano yun? Baka yung nai-issue ba? Ayo! Kaya nagsabi sa akin ako. Pambira yun. Ayun lang. Disappoint ako ng konti. Na-disappoint ka dun? Pambira yun. Ayaw mo na. Sa akin na lang.
Parang bigla naman ako na-nervous. Ano yun, Papa Eds? Babakuran natin yan. Babakuran natin si Beyonce para sa kuya. Talagang dapat. Naku, yung ano yata, yung nai-issue yata talaga kay Beyonce. Naku, Beyonce. Wag naman sana, pero hindi yan. Pakiramdam lang yan ni Edo. Selos lang yan. Sa'yo lang. Walang pwede maglapit except sa mga... Kaya pala sabi ni Edo kanina, medyo ilaylo lang natin yung feelings natin. Diba parang inaano niyang wag ibigay ng 100% kasi basta, hindi yan. Solid Edsy pa rin yan. Fans, fans mo ba picture? Okay lang naman. So kuya, gusto mo ba yung tipong ma-effort, mababae, diba? Parang wala pa kayo yung mga Siyempre naman, sino ba naman ang ayaw ng gano'n na parang inaasikaso ka sa mga bagay na kapag pagod ka, pag-silga ka ng konti, siyempre, tapos siyempre kakamustahin ka, tapos pagka dito, ano pa ba magandang katangian ng yung babae, bukod sa mabait, maganda at ma-effort. Siyempre yung tawag dito, parang yung gustong tao, parang hindi siya yung parang pangit din sa babae yung halimbawa pagkausap ka niya parang sige lang, sige, hindi maganda. Dapat siyempre kung gusto parang para parang medyo paghahabol lang type na pero hindi naman yung sobra-sobra. Oo. Parang sa ilang ako ganyan tapos siyempre maganda pag yung parang tama, gets naman. Sige, sama ako ganyan. Sige, ganyan. Dapat hindi go with the flow palagi. Hindi ka lagi parang papabayaan pag nagkatampuhan, sige, pangit yan. Wala yan. Dapat may may sarili babawasan mo yung pride mo. Pangit na ayoko na sa bawasan yung pride. Tuturn up ako sa ganyan. Pag grabe yung pride. Pride ba si Beyonce? Hindi ko alam, medyo. Medyo? Medyo. Wala. Yun nga siguro yun medyo yung nagbago yung, baka yun yung nagbago kay Beyonce ngayon. Kasi kung diba sabi nga ni Edo, kung dati sweet, lagi nagchat-chat, lagi nag-message, ngayon medyo naglaylo. Baka medyo nag-mature yung ating Beyonce. Pride, parang wala namang hindi naman mataas ang pride ni Beyonce, no? Baka nagdalaga lang. Hindi mo pa siya masyadong nakikilala, diba? Kasi nga, kunti pala yung pagkikilanlan niya. Pero naman, Grabe, ang totoo talaga ni Edo dito, diba? Talaga naman, kaya pala nabasa ko sa mga comment kay Kalingap JJ. Maraming humanga sa kanya kasi nga, naging totoo yung mga sagot niya. Hindi dahil sa binablog siya, tapos sasabihin niya lang mga gusto marinig ng mga viewers, diba? Ang sinagot niya dito is yung mga totoo na nararamdaman niya, no? Katulad ng sabi nga niya, hindi niya makuha pa minsan yung ugali ni Beyonce kasi napakatahimik, diba? Si Beyonce, yun nga. Tsaka marami pa siyang kailangan i-explore. Yes, tama. Hindi naman natin siya binagbabawalan. Hindi mo nagbabawalan? Hindi. Kaya nga, tinaligan mo siya ng freedom talaga. Yes. Tama yan, Edo. Basta ako dito support. Sa kanya? Oo, man. Hindi ka mawala sa kanya? Hindi talaga. Kasi habang buhay tayo dito magkakait. Narinig niyo yun, diba? Kahit may mga alinlangan si Papa Eds, kahit may mga narinig na hindi maganda, ano sabi niya? Ano sabi ni Kalingap JJ? Tinaligan mo siya ng freedom talaga. Yes. Hindi. Kaya nga, tinaligan mo siya ng freedom talaga. Yes. Basta ako dito support. Sa kanya? Oo, man. Hindi ka mawala sa kanya? Hindi talaga. Kasi habang buhay tayo dito magkakaibigan. Diba? May yung mga naunang narinig natin, andun yung kilig ni Papa Eds, medyo may pag-alinlangan. Pero sa bandang kalagitnaan naman ng video ni Kalingap JJ. Diba? Parang binibigyan nila tayo ng assurance na hindi niya iwan si Beyonce. Pero kayo ni Beyonce? Oo. Iba yan. More than friends. More than friends.
More than friends. So ano na pala, narunasan mo na yung pag-aalaga ng isang Beyonce. Yung pagod di ba? Nabanggit mo kanina. Parang hindi kasi ang layo naman niya eh. Saka hindi masyado nagaan. Meron naman yung pawis na pawis siya, pinunasan ni Beyonce yung pawis niya. Parang hindi masyado talaga kasi magkalayo talaga, saka hindi bihira makabanding. Bagay, magkalayo sila. Bihira mo siya makabanding? Siguro once a week, swerte ka na makaisa. Uy! Pagka may vlog kasi, alam mo, dito ang vlog lalo. Ha? Ibig sabihin, once a week, nagkikita sila. Sige, pag dyan siya natulog kala Joy or sa kala Joy. May time na, sige, pag nag-arakit na yun, sige, tara, makita tayo. Tambay tayo sa labas. Sige. Yun pala. Ibig sabihin... Diba, kahit pa paano, meron silang mga time talaga na magkasama kahit walang vlog. Diba? Diyan nila malalaman ng mga angels kung sino talaga yung tunay na hindi lang serye-serye. May time pala kayo. Tapos mas nakakapag-chat ako, usap-usap. So masaya sa mga ganun? Okay yun. Kaso ang layo ng bahay nila, hirap eh. Mahirap? Mahirap. Hindi ka pwede para... Tapos napakalayo. Oo, sobrang. Siyempre, pag nag-vlog ka sa umaga, tapos papunta ka pa doon ng hapon, gagabihin ka lagi, bago. Oo nga naman, bago. Saka yung... Pag malapit-lapit na, pwede siguro, pag dyan na sila kapag nahati na yung travel time. Yes. Pag lumipat na sila sa panibagong bahay, pwede yun kahit alas 11 pa umuwi. Hatid mo siya, willing ka naman gatid. Kayang-kaya, bro. Doon sa panibagong bahay nila kahit 25 minutes, okay na. Okay na. Kaya nga. Doon sa isang oras. Oo nga eh. Isang oras ako isa eh. Doon sa isang oras. Di ba, ibig sabihin, pag dyan na nakatira si Beyonce sa diet, di ba, kahit araw-araw pa siya pumunta. Pangitandaan. Isa pa yun. Isang oras. Pangitandaan. Pagod. So kapag nakalipat na si Beyonce, possible na mas madali siya makakapaglayas dito kapag bisita sa diet. Sabi naman sa makapaglayas. Maka lang naman, pasyal-pasyal, gala-gala. Oo. Kaya pala yun pala yung dahilan kung ba't hindi limited lang yun. LDR guys. LDR lang. LDR. Talaga to si Papa Eds, no? Tumerte lang kayo. Ganyan lang, Papa Eds. Smile lang. Wag nega ang mga iniisip. Wag mong isipin na medyo lumalayo si Beyonce. Pakiramdam mo lang yun dahil may narinig ka. Pero totoo, hindi naman yan. Di ba sabi nga ni Beyonce dun sa photoshoot niya, sabi, willing ka po ba maghintay? Alam mo, sobrang layo eh. Yeah, ibig sabihin po yung travel time kasi. Sobrang, saka yung daan din yun, saka delikado din kasi pumunta doon ng gabi. Hindi mo alam hindi mo alam yung tao, yung mga kasalamuha mo. Buti kung malapit lang talaga. Hirap talaga. So possible na kung sakaling nakalipat na, pwedeng madali na bumisita. Mas madali na bumisita, mas madali na ihatid. Ligawan. Hintayin na lang muna pag-arrange. Bago tayo mag-decision. Grabe naman yun. Sayang, tatanungin sana kita kung nabuksan mo na yung bote. Tatanungin sana kita kung kung ano yung pinakagusto mong letter doon. Feeling ko kasi mga letter yun eh. Kung ano yung pinakagusto mong letter doon na inanasa ni Beyonce. Upcoming yun guys, kapag nabasa na lang ng Alright guys, tatry kong magbasa ng mga ilang. Uy, maganda yun. Lahat yung basahin. Sabi nga ni Beyonce, di ba secret lang? I-on ko ang bell ko ulit. Tayo, para mabasa ko yun. Tapos yun. So ito. So po. Doon pala sa kuya. Di ba kagabi nag-live kasi si Kalinga Prab? Sobrang daming nawindang. Alam mo yun, kuya? Oo, yung sa niya. Sino? Sa chat ni Beyonce. Sa chat ni Beyonce. Yung sino? Diba? Gusto ko sa itong... Yung bulong. Yung bulong kay yung bulong ni Beyonce kay Kalinga Prab. Nasabi raw ni Edo, gusto niya na mag-asawa. Pang last na tanong. Kaso, syempre, kasi okay na tong mahaba. Mas gusto yung may upcoming pa na nakatanong. Kasi kapag nag-release tayo ng maraming tanong, baka wala nang abangan sa susunod. Oo. Diba? Kaya ito na guys, ito.
Di ba nag-live si Kalinga Prab po kagagabi? Tapos yung bulong nga. Nag-chat daw si Bian. Totoo yun kaya? Nag-chat siya naman. Nag-chat talaga? Alam ko yun. Na ano na si... Katabi kami nun. Chat niya. Grabe naman daw. Di ba? Totoo. Magkatabi daw sila noon. Magkatabi kayo? Nasaan kayo nagde-date kayo? Sa Legazpi kami nun. Okay. Pumunta kami sa Legazpi. Anong kukulitan kayo sa Legazpi? Nagkakaano kayo. Medyo nagbibiroan sila. Ang ano nun, ang kwento nun ay sabi. Ano? Na doon kami, pagod na ako. Pagod na rin siya. Sabi ano? Gusto mo gayahin na natin si Dara? Ano gusto mo na magayahin si Dara? Magpaalam ka na. Sabi ko, chat mo kay Kalinga Prab, mag-aasawa na ako. Ba't naman gagayin kay Dara yung rock? Yan pala yung kwento nun. Medyo napapagod silang dalawa. Tapos biniro niya si Biancy na gusto mo nang gumaya kay Dara? Kasi di ba si Dara nagpa-stop na? Wag naman. Naku Edo, wag mong papa-stopin si Biancy. Wala na. Walang love team. Oo. Bakit naman? Pinukulit ko lang siya, binarang lang. Wala lang, kung ano lang. Biro-biro lang. Biro lang naman. Sabi mo kay Kalinga Prab, mag-asawa na ako. Di stop, pag kung mag-asawa na nga naman siya, stop na ang serye. Biro lang. Sige, chat mo. Diba, ang totoo talaga ni Edo, talagang kwento pa niya yan. Talagang basta, wala sa kanyang kamali-mali siya yung mga sinasabi niya. Kung ano lang yung naramdaman niya, kung ano yung naisip niya, kung ano yung totoo, kinikwento niya talaga. Hindi dahil sa kung ano lang yung gusto ng mga viewers na marinig. O diba? Tapos, yung vlog na yan, hindi naman sa kanya yan. Kay Kalingap JJ yan. O, diba? Tapos may napapindot sa akin. Sige, pipindutin ko. Puti kang sweet. Na-imagine ko. Tapos yung pinindot na. Tapos nagsulat nga si Biancy, Kuya Rab, gusto na raw po mag-asawa ni Edo. Stop na raw po ang serye. Malamang ganun. Basta ni Kalinga Prab. Hindi, pinapadelete ko sa kanya. Delete mo. Ayaw na delete. Pabira na. Hindi yung kami. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Hindi ko mapayagan ni Kalinga Prab. Hindi talaga. Ano man yun, biro-biro malumpal. Hindi mawawalang edge yun. Ano man? Pang lifetime mo. Hindi mawawalang edgy. Po yun. Sabi nga kanya pang lifetime. So bakit, bakit, totoo ba yun kaya? So bakit, bakit, totoo ba yun kaya? Sino yung tinutukoy mo na gusto mo na asawa? Yun yung magandang dun pampalo ito. Ayun, sagutin mo pa Ed. Secret! No-comment muna. No-comment guys, no-comment. Darating na lang. Narinig niyo ba? Sino ba yun? Sino ba yung tinutukoy mong gusto mo na mag-asawa ulit? Di talaga. Ano man yun, biro-biro malumpal. Hindi mawawalang edge yun. Ano man? Pang lifetime nga po yun. Sabi nga kanya pang lifetime. So bakit, bakit, totoo ba yun kaya? Totoo ba yun? Sino yung tinutukoy mo na gusto mo na asawa? Yun yung magandang pampalo ito. Secret! No-comment muna. No-comment guys, no-comment. Question mark. Big question mark. Darating na lang yan bigla na parang magnanakaw. Yan, tama yun. You never know when. Just like... Wala naman tayong nababalitang girlfriend niya, diba? At saka sabi ni Kalinga Prab, hindi niya ipa-partner ang mga K-boys kung may girlfriend o may partner, diba? Wala naman partner si Edo, meron ba? Negative in the night, you never know. Ay, grabe si Philip. Oh, grabe si Daddy Philip. Daddy Philip. Hello guys. Hello. Si Shikai. Andun po. Nasa loob na? Hindi, andun sa kabila. Sige, Philip. Bye-bye. Di secret yun. So, kung si Biancy yun. Kung si Biancy yun. Makakapaghintay ka ba, kuya? Makakapaghintay ka ba? Ulitin natin. Yun. So, kung si Biancy yun, makakapaghintay ka ba, kuya? Hirap na talaga mga yan.
Ay nako, syempre, ang sagot ko dyan is, makakapaghintay ako. Oo. Pero, Pag nagpahintay. pag nagpahintay. Okay. Hindi mo pa tinatanong siya. Makapaghintay ako kung magpapahintay. O, di ba? Nakaibiyan si pala yung sagot. O, di ba? Makapaghintay ako kung magpapahintay. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa muna, bata pa yun. Oo. Tsaka walang aminan kasi. Oo, ay. Walang Oo nga, walang aminan. Bata pa eh. 10 days kasi. Pero, alam mo na. Alam niya, yun na yung punot dulo niya. Yes, naman. Makapaghintay. Pag nagpahintay. Yes. Sabi ko sa inyo, no? Wala na tayong medsi. Ayun ako, totoo. Wala nang tambalang EDC. Wala na, magpapatay ka na ng bahay. Ayun. Paano mo tayo? Abangan niyo po yung part 42. Din po sinabi ko na magpapagawa na si Kuya Eds ng bahay. Pag mag-asawa, hindi sila. Ito, yung last. Ano kasi nakakatawa kasi itong last na ito. Sabi, balita ko kasi din Kuya kagabi na pababahayan ka. Kalingap Prab. So, grabe. Papabahayan si Kuya Eddie. Ako, papabahayan? Okay, anong sasabi mo din kayo? Papabahayan ka raw. Ang Kalingap Prab. Sasabi ko lang nga, syempre, nakakatawa si Kalingap Prab kasi parang, hindi talaga niya kami pinapabayaan. Salamat kay Kalingap Prab, insan. Thank you sa iyo. At sa dami-dami ng ng napabayahan mo at mas mga taong deserving pa, syempre naisip mo pa kami mga tauhan mo na parang tulungan mo. At syempre iangat pa kami kahit mga sa pamagitan ng ganyan, pagtulong sa pag-ano ng bahay yan, para di na namin isipin ba. At syempre para sa akin, yung gusto ni Rob, parang ano mo na muna sa iba sa mas nangangailangan na kasamahan natin. Grabe, kung question and answer, may panalo na. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng sinabi ni Edo, di ba? At least tinanggihan man niya, pero may dahilan. Ang ganda ng sinabi niya, umpisa hanggang dulo. Ang ganda niyan sinabi niya, di ba? Talagang papasalamat siya kay Kalingap Prab, di ba? Nasa dami ng tinutulungan, pinapabahayan. Talaga naalala pa rin sila mga staff, mga K-boys na samantalang mga nagbablog na rin naman sila, di ba? Kumikita na rin sila, pero naisip pa rin talaga sila ni Kalingap Prab, di ba? Ganun kabait si Kalingap Prab. Hindi niya iniisip na, uy, kumikita naman na kayo, sumasahod naman na kayo, kaya bakit ko pa kayo pabahayan, di ba? Hindi ganun si Kalingap Prab. Talagang andun pa rin naka-line up ang papabahayan niya sa mga K-boys. Kaya para kay Edo, ibigay muna sa mas nangailangan. O, diba? Good job, Edo. Talaga naman, kaya pala ang daming humang at bumilib dito kay Edo. Unang-una sa nararamdaman niya kay Beyonce, diba? Tapos dito sa pabahay. Nila Ian, may mga asawa na nila mo yun. Diba? Si Ian kasi talaga is, na pagkakaalam ko, parang nangupahan ba o nakapisan sa kamag-anak? Mas okay sa akin kung mas unahin nila sila na mas parang mas pamilyado na, mas parang kailangan na mas magbukod kaysa sa akin. Kasi ako, kahit sumama pa ako tumira mas matagal habang wala pa akong asawa, okay lang eh. Sila, makakahiya naman kung palagi sila makano sa pamilya, di ba? At siyempre sabi rin ni Kalingap Prab talaga sa life niya pa. Depende sa situation, yun ang isa na sa kukunin niyang na parang criteria kung sinong sunod na papabahayan. Pero sa akin talaga, kung tatanungin ako ni Rob kung gusto kong pabahayan, tatanggihan ko kasi para sa akin, kaya ko naman eh. Kaya mo magpabahay. Kaya ko magpabahay sa sarili ko eh. Nakakahiya na tulungan niya pa ako. Yes. Ang galing ni Kalingap Edo, di ba? Kasi doon pa nga lang sa bilang nakapasok sa Kalingap, talagang pinagpapasalamat niya na ngayon, di ba? Kaya parang na siya, na pwede na siyang tumanggi na pabahayan dahil kumikita na siya, kaya niya na, hindi sa pagmamalaki, kundi talagang alam niya sa sarili niya na kaya niya. Tapos yung pagpasok pa nga lang sa Kalingap bilang Kalingap is parang napakalaking honor na yun para sa kanya, di ba? Pinangan niya nabigay sa akin. Unang-una sa lahat, may nag-vlog. Madami na daw na ibigay si Kalingap Prab. Akin.
Dami na nga niya nabigay sa akin. Unang-una sa lahat, may nag-vlog na ako. O, di ba? Yun yung naisip ko eh. Lang, grabe na yung sobrang pasasalamat ko sa kanila nila Kuya Bal. Na, sana lahat ng napapasok sa Kalingap, lalo na doon sa mga umalis at naging basher, naisip din nila yan, no? Hindi naman kasi pwedeng pagpasok agad nila sa Kalingap is pasikatin sila agad nila Kuya Bal. Kasi kaya siguro sila mga naging basher dahil hindi sila lumago, hindi nag-i-improve yung mga channel nila, piling nila pinabayaan sila. Diba? Hindi naman pwede. Sila, syempre sila pa rin yung magtatrabaho. Parang katulad namin mga reactor, sa dami naming reactor, diba? Tuwing kumukuha si Kalingap Rab ng top 20 lang kami. Napakarami namin. O diba? Kami din yung gagawa ng i-improve ng channel namin. Ito, kagaya nila, nakakatulong na rin ako. Nasusuportahan ko yung pamilya ko sa pamamagitan nito. At, maraming tao na nakikinabang dahil sa pinayagan nila kami na mag-vlog din. Ang galing talaga dito, talaga mas bumilib kay Edo. Noon pa talaga, napansin ko na si Edo na ganyan yung mindset niya. Yung pagpasok pa lang sa Kalingap, pagbablog pa lang is laking pasalamat niya na kaysa na lahat ng K-boys, lahat ng nasa team Kalingap, maisip din nila yan, no? Mababa man ang views nila o mahina man ang subscribers nila, magpasalamat pa rin sila. Tapos sila na yung magtrabaho kung hanggang saan yung maaabot nila. Salamat sa inyo, Kalingap Rab, Kuya Bal. Thank you. Grabe yan, napakapagmakumbaba talaga niya. Nag-giveaway ka yan. Siyempre ganun talaga. Sana maging inspirasyon si Kalingap Edo sa mga K-boys o sa mga Kalingap partner. Tularan nyo si Kalingap Edo. Pinsan niya na yan, ha. Pero yung pagpapasalamat talaga andyan, tapos yung pag-appreciate na bilang naging Kalingap, diba? Huwag magmalaki na porket lumaki na yung channel. Yung iba kasi nagmamalaki na, humihiwalay na, pero hindi nila naisip na dahil yan kina Kuya Bal, di ba? Kahit pa sabihin sila yung nagtrabaho, hindi nila naranasan ang maghirap na magbumuo ng channel. Siyempre, yun ang nakasanayan natin. Pagbigay sa mga nangangailangan, na mas kailangan talaga. Criteria. What if, Kuya, ikaw yung hindi natin nagkaasawa ka next year? Tatanggapin mo ba yung offer na yun? Galing na yung JJ magtanong, Kilala siguro kung wala na akong channel, siguro hindi ko na talaga kaya. Pwede. Pero kung ganda, galing. Kaya pa naman. Kaya mo? Kung dire-diretso lang ang channel ko, ganito. Kahit wag na. Sapat na yung na tatamaas ang biyaya ngayon. Hindi na tayo magpapakaano. Pakaganid o swapang, di ba? Galing ni Edo. Ubos biyaya na kapag lahat na lang gusto natin, lahat ng mga gusto sa atin na lang. Lahat ng biyaya sa atin. Pangit din yung ganun. Yes. Bagay. I-share din dapat sa iba. Kaya nga charity. Saka gusto ko pati ang bahay ko, gawa ko. Parang may achievement mo. Parang nakakatawa na gawa ko. Parang pinaghirapan ko to. Kasi kaya naman niya. Ang mahirap, hindi naman kaya, nagpipilit lang na maging kaya dahil mataas ang pride. Diba? Si Edo, kaya niya. Dahil andun nga yung pagpapasalamat niya kina Kalingap Rab at Kuya Bal. Minsan gusto ko yung ganun para mas ma-feel mo talaga yung para yung bahay, pagpahalaga mo rin kasi mas maganda pag pinaghirapan talaga. Yes. Diba? May point naman. So kung may pagmamalaki ka sa mga future babies mo, sa future wife mo, kaya mo naayos ko naman na yun Ito, mga bagay itong ginagawa. Ito, grabe ito. Preparation na yan, nag-iipon na ako para sa mga ganyang bagay. Wow, ganyan na Edo natin, diba? Kahit ngayong kotse niya, talagang pinaghirapan niya yan. Yung talaga nag-effort siya para makabili ng sasakyan. Tayo ng lupa doon sana Grabe. Kaya kapitbahay pati tayo. Siguro marami ng investment si Kalingap Edo na lupa. Ayan. Good job yan, Edo, habang bata pa. Kapitbahay pa tayo, pambira. Sige. Yun. Ano kaya masasabi mo sa mga
patuloy nagsusuporta sa iyo. Ay, syempre. Sa tambalang EDC, kailangan ka ng Prab, kila Kuya Bal, katid na. Syempre, Sa tambalan mo. una kala Kuya Bal, kalatid ito vlog. Siyempre, salamat sa inyo. Yan, sa Kalingap Prab dahil yan. Sinama niyo ako dito sa Kalingap at hindi ako siguro ganito kung ano. Hindi ako magiging si Kalingap Edo na ito sobrang daming biyaya na tatanggap kung hindi ako nakasama dito sa grupo ito. Yes. Siguro di ko alam kung nasaan ako, baka ngayon nasa Manila ako nagtatrabaho, ganyan. At sa naman sa mga EDC fans, yan, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin ni Beyonce. Napaka sweet nila kahit yung vlog ko sinusuportahan nila. Hindi sila masyado yung isa lang yung sa channel lang ni Kalinga Pro sumusupport. Nakakatawa kasi minsan nababasa ko sa mga comments ko sa YouTube channel ko. Lahat nila sinusuportahan. Saka yung ibang mga sponsor, hindi lang dun sa may Kalinga Pro bibigay, pati sa akin po. Kaya minsan nakakatawa kasi yung mga beneficiary ko na bibiyaan din dahil lang sa EDC. Sila Sir Leo, thank you po. Sila Ma'am Gina, sino pa ba? Ma'am Rexy, thank you so much po sa inyong lahat. At marami pang iba, baka nakalimutan ko lang iba. At sa lahat ng sumusupport sa akin, thank you so much po sa walang sawang Pag-support? Magmamahal. Kasi tagal na rin ilang taon na akong nag-vlog, no? At palakas yung YouTube channel ko, hindi lang Oo. At Diba? Kaya yung palang laking pasasalamat na ni Edo. dahil dun syempre marami tayong natutulungan tao. Kaya thank you talaga. Thank you so much sa inyong lahat kasi wala si Kalinga Edo kung wala ang mga viewers natin. Thank you so much sa inyong lahat. At ang hali, salamat sa Yes, talaga naman si Lord yung number 1. Si Lord, grabe. Thank you. Saka Kuya, abangan nila yung pagpa-Japan. Ayaw naman. Salamat mga ka-Japan. Grabe yun, Japan ka. Konnichiwa. Grabe. Ano yun, Kuya? Okay lang ba sa'yo? Ano yun, mahaba din yun na pag-travel, katulad ni pag-Cebu. Siguro mga 10 days yun, mga ganun din. Ay, kung sa Japan, pwede naman ako dyan. Sa Cebu kasi, yung mga pinupuntahan pala nila, malayo. Minsan bumibiyahe doon sila ng 4 hanggang 5 oras, di ba? Kung sa Japan naman is paglabas lang nila, kunting commute lang, okay na. Okay naman din yun. National yun eh. Pag ibang bansa naman ay ibang level talaga yung ibang ganda. Oo. Pag sa pag dating mo pa lang sa airport kagaya no sa Hong Kong, parang wow. Ibang parang ibang-iba sa ating lugar. Oo. Na pagka mo talaga iba yung feeling, para ka nasa ibang dimension ka. Kaya ibang dimension yun, guys. Para ako nasa loob ng ng cartoons, anime. Kung ano pa parang mo lang yung mga nakikita akong building parang perfect, sobrang ganda lahat. Walang parang pangit tingnan eh. Lahat maganda. Lahat maganda, sobrang linis. Bakit ganun pag sa atin iba eh? Pollution. Oo nga, sa kanila iba talaga. Kaya Disiplinado. kahit sa kalsada ka lang tumambay, hindi ka mabuburing dun eh. Talaga. And Kuya, sana makasama ako. Sana makakasama ka talaga. Yes, nakasama niyan si JJ. Kasama si JJ. Tama na pala tayo, guys. Wow, congrats naman kay JJ. Kasi kasama din yun. Saan si Beyonce makasama? Siya nga. Ay, oo nga. Sana makasama si Beyonce. Sana makasama si Beyonce. Abangan niyo po sa K-Boys, di ba? K-Boys niyo yan. Sana makasama si Beyonce. Huwag mong iwanan Edo. Kasama eh. Tsaka abangan niyo po yung kung mangyari. Saka mapunta rin naman kayo ulit na para matapos yung problema yun. Ayusin natin yan lahat. Kung mangyari. Saka mapunta rin naman kayo ulit na para matapos yung problema yun. Ayusin natin yan lahat. Yes, kaya ni Papa Eds. Papunta ang EDC sa Japan. Ay, grabe. Magkano tayong Kuya dun mag-live ka. For sure kasi magkasama tayo sa room eh. Baka sa Mount Fuji. Baka picture lang sa Mount Fuji sa bullet train. Oo, masaya na ako eh.
Grabe guys, nakikita lang natin sa kalendaryo, pero sa December, makakapag-picture na tayo. Sa Sakura. Oo, tree. Sakura tree guys. Ang ganda nun, yung mga naka nasa lupa na, tapos sobrang dami. Oo, Mas doon, tapos ang profile ko. grabe. Yung profile mo nasa Hong Kong, di ba? Pwede. Ayan, hanggang dyan na natin konting share. Talaga naman, sana, dami mong itong, talagang nakakabilib talaga sa Edo. Wala na. Siya na talaga yung, tama talaga yun na siya yung naging kanang kamay ni Kalingap Prab, di ba? Sa buong Kalingap, ang ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, tapos si Kalingap Edo yung kanang kamay ni Kalingap Prab. Oh, di ba? Ayan lang, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.